Okay, so ito po ay ang ating part 3 lesson on our membership vows at ating in-analyze yung ating sinumpaang tipan upang ating sariwain kung ano ang ating mga ipinangakong ating gagawin at mapaalalahanan tayo kung ano nga ang ating tungkulin bilang mga miyembro, bilang bahagi ng isang iglesia. So itong ating RGBC Membership Covenant, nagkaroon tayo ng dalawang uh, introductory lesson. Dito yung makikita natin dito sa preamble ng ating covenant. Dito sinasabi natin, having been brought by divine grace to believe in the Lord Jesus Christ for the forgiveness of our sins, and having been baptized upon our profession of faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we do now solemnly and joyfully affirm our covenant with one another, relying on the enabling of the Holy Spirit in obedience to the command of God. We willingly consent to walk together as a church according to the appointment of Christ. Sa ating unang lesson, ating highlight na dito sa sinabi natin na sa simula, meron tayong pagkilala na itong tipan na ating ginagawa ay hindi kondisyon para sa ating kaligtasan at hindi natin tinuturo na ito ay requirement for anyone to be saved or ito ay pagpapataas ng ating kaligtasan na ngayon tayo naligtas na ito idadagdag natin ang ating kontribusyon, kundi dahil tayo nga ay ligtas na at meron tayong natanggap na biyaya, ito ang ating magalak na tugon. So ito yung kaya nga sinasabi natin, having been brought by divine grace. Ito yung nangyari na sa atin. Hindi para tayo ay makatanggap ng biyaya, kaya tayo naggumagawa ngayon ng tipan. Having been brought by divine grace, tayo ay solemnly and joyfully affirming our covenant with one another. At dun sa nakaraan nating lesson, itong hinighlight naman natin na sa ating paggawa ng tipan ay hindi tayo nagdadagdag ng mga kautusan sa mga inutos ng Diyos. Atin lang pinapahayag ang ating pagpapasakop, pagtanggap ng mga nakita natin sa Biblia na iniuutos ng Diyos na gawin ng mga mananampalataya. At sa ating paggawa ng tipan sa isa't isa, tayo ay nagko-commit na gagawin natin yung mga nakita natin na utos sa atin ng Diyos. So sinasabi doon sa ating tipan, relying on the enabling of the Holy Spirit in obedience to the command of God, we willingly consent to walk together as a church according to the appointment of Christ. So, ngayon tayo ay pupunta na doon sa ikalawang paragraph. Makikita nyo doon yung Tagalog version. At itong English ang ating inaaral. Ito yung original na kinatha at kinuha doon sa mga other sources. At dito makikita natin na ito yung nagsa-summarize na, nagbibigay ng overview kung ano ang ginagawa natin as a church at ano ang mga tungkulin natin bilang members. So, ito yung sinasabi doon sa paragraph, we will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. We will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. We will rejoice at each other's happiness and endeavor with tenderness and sympathy to bear each other's burdens and sorrows. And kung titignan natin, may susunod pa tayong paragraph. Ito yung sinasabi, we will therefore not forsake the assembling of ourselves together, nor neglect to pray for ourselves and others. We will work together for the continuance of the ministry of this church and the promotion of its worship, ordinances, discipline, and doctrines. As good stewards of God's varied grace, we will minister our gifts to one another, serving by the strength that God supplies. As the Lord may prosper us, we will contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the gospel through all nations. At ito na yung bandang pagtapos. We engage to do all these things, seeing that they are prescribed by God in His Word,
and required of all believers in the world. If ever therefore that we move from this place, we will as soon as possible unite with some other church where we can carry out the spirit of this covenant and the principles of God's word. At may huling paragraph, which is a benediction. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. So ito ang ating sinusumpaan, ito ang ating binabasa kapag tayo nagiging member, at diyan nakasaad kung ano ang mga ipinapangako natin na ating magiging bahagi bilang miyembro ng isang iglesia. At sa umagang ito, ang ating bibigyang tuon ng pansin ay itong ikalawang paragraph kung saan sinasabi natin, ulitin natin muli, we will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. We will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. We will rejoice at each other's happiness and endeavor with tenderness and sympathy to bear each other's burdens and sorrows. So dito ay itatalakay natin ng buong paragraph nito bilang isang lesson dahil yan ay thematically united. Basically, in summary, para makakita tayo ng overview, ang sinusumpaan natin sa paragraph na ito ay, we vow to walk, una, together as a church. Pangalawa, for mutual edification as Christians. At pangatlo, with love as brothers and sisters. Ngayon, may mga pinag-iiba na as a church, as Christians, saka as brothers and sisters. Ito ay naglilinaw nung manner of our doing what we commit to do. So, ito ang overview noong buong paragraph na ating sinusumpaan. Ito yung summary ng kung ano yung essence na ating ipinapangakong gawin. Na tayo ay lalakad together as a church for mutual edification as Christians with love as brothers and sisters. Kung ating babalikan yung preamble ng ating covenant, meron tayong binanggit doon na what we willingly consent to do is to walk together as a church. Ito bali yung pinaka gusto nating gawin. Kapag halimbawa, ang nagsusumpaan yung mag-asawa, ang simula ay, I take you as my wife or as my lawfully wedded husband. So yung ganun din na sa panimula ng ating pagsumpa bilang iglesia, tayo ngayon ay isa ng iglesia. Parang yun ang sinasabi noong we consent to walk together as a church. At yung lahat bali ng mga susunod, itong we willingly consent to walk together as a church para bang isang summary ng ating ipinapangako na tayo ngayon ay nagko-commit na magkakasama tayo ngayon bilang isang iglesia. Kaya't yung mga susunod na ating ipinapangako, ito ay para bang pagpapaliwanag kung ano ang itsura ng ating paglakad na magkakasama. At yung una nating i-highlight ay yung katotohanan ay o yung dapat nating matandaan about our work na ating ini-endeavor to do is that we do it together as a church. Kung titingnan natin yung buong paragraph na yon, makikita natin yung mga words. Nag-highlight ako dyan ng mga words that highlight na itong ating mga sinusumpa ay mga bagay na ngayon gagawin nating magkakasama. Kaya lahat ng ating sinasabi ay ginagamit natin yung salitang we or kami dahil ang ating ngayong mga gustong gawin ay gagawin natin bilang isang iglesia na magkakasama. At yung ating gustong gawin, sabi sa unang sentence, ay ang ating gustong makamit, we work and pray, is the unity of the Spirit in the bond of peace. So ito ay atin talagang layunin ang magkaroon ng pagkakaisa yung ating samahan. At lahat ng ating sasabihin, we at each other, one another, we, each other, lahat ng ating mga sasabihin ay patungkol sa ating relasyon sa isa't isa. Dahil nga lahat ng ating gagawin ngayon bilang iglesia, ito ay nagkakaroon ng bagong entity when we covenant with one another. Kung tayo bilang mga naligtas na individuals were
walang ganoong church. Halimbawa, naligtas ang isa sa atin at naligtas tayong lahat, bawat isa. Pero habang hindi pa tayo nagko-covenant, walang matatawag na isang iglesia. Nung tayo ay nagkaroon ng tipan, magkakaroon ngayon ng isang katawan at meron silang, isa na sila ngayong organism na maituturing at sila ay merong layunin together. At ang kanilang gagawin, ang kanilang mga kailangang trabahuhin ay mga trabaho na kailangan gawin ng magkakasama. Itong unity ay makikita nating pinapahalagahan sa Biblia. Ito'y naturo sa 1 Corinthians 12, just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. So sa ating pagkakaligtas, nung tayo ay iniligtas, tayo ay inilagay sa iisang katawan. At yun ay may spiritual na reality. Ikaw man ay kakaligtas mo pa lamang, ikaw ay isinama doon sa pangkalahatang iglesia. Kasama ko ngayon, mayroon kang kaisang sa espiritu sa lahat ng mga mananampalataya sa mundo at sa kasaysayan. So, merong local expression nun at yun yung nangyayari kapag tayo ay gumagawa ng tipan at bumubuo ng isang iglesia, isang local expression of that unity, of that spiritual unity that we have when we are saved. Kaya dito sa Ephesians 4 ay pagkatapos niyang ilahad yung graciousness of our salvation, pagdating dito ay ilalatag niya yung mga consequences or ano dapat yung mangyari. Gayong ganito ang pagliligtas sa atin, ano ang dapat na makita sa atin. So sabi niya sa Ephesians 4, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So ito ay pinapakita sa atin kung ano dapat ang makitang resulta ng pagliligtas sa atin. Ito ay nagmumula, kung babalik tayo sa previous verse, Ephesians 2, sabi kasi sa Ephesians 2, doon ay nagkaroon tayo ng pagkakaisa mula sa ating pagliligtas. Sabi ni Pablo, He, Christ, came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. Yung far off, yung mga Gentiles at yung mga Hudyo, yung tinutukoy the far off and those who were near. For through him we both, those who are far off and those who are near, we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So nangyayari sa pagliligtas ng Diyos sa atin, naging kasapi tayo sa iisang katawan, sa iisang sambahayan, at nagkaroon tayo ng ganung pagkakaisa. Kung dati magkakalaban yung nations, iba yung Diyos na kanilang sinasamba at iba yung kanilang sinusunod na batas, nagkaroon ng pagkakaisa dahil sila ay niligtas. At dahil doon, therefore, dahil sa reality of being one, ay in-urge daw ni Pablo to walk in a manner worthy of the calling. Ito yung angkop doon sa pagtawag sa inyo dahil tinawag kayo na magkaisa. At yung angkop doon ay itong kanyang dinescribe, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Makikita natin na yung language na yun mismo yung ginamit natin sa ating covenant, yung to work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. Hindi naman tayo nakaisip na gamitin yun. Yun ay galing sa church covenant na ginagamit na many centuries ng Nine Marks organization. So madami ng churches ang gumagamit nun at ito ang kanilang lengguwahe na ginamit to work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. At yung tinutukoy dyan ay in simple terms, sabi ni John Gill, ang tinutukoy lang na unity of the Spirit in the bond of peace ay pag-iibigan. So na tayo ay nagmamahalan, yun yung ating bond, yun yung ating unity of the Spirit, na tayo ay bound by love. So
Iyon ay pinapanatili natin dahil tayo ay mga tinubos ng dugo ni Kristo, pinatawad, meron tayong peace with one another na wala ang hostility dahil sa natanggap nating biyaya. Ngayon ang ating spirito reflects what grace we have, tayo mga pinatawad, tayo din ngayon ay may pagpapatawad at may kayang makapag-isa kung ang Diyos ay nakipag-isa sa atin, nag-reconcile with us when we were enemies, tayo din ay na-reconcile with each other at napag-isa sa ating kaligtasan. So, mali yung verse na nakalagay, Ephesians 4 yan, 1 following. So, He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So dito makikita actually natin na disenyo ng Diyos mismo, intensyon ni Kristo na ilagay ka sa isang iglesia. Kung madalas na tamang pag-unawa na ang goal natin ay lumago into Christ-likeness, makikita natin dito kung ano ang plano ng Diyos, disenyo ng Diyos, paano ka pupunta doon. Until you reach the mature manhood to the measure and stature of the fullness of Christ, ay ang ibinigay ng Diyos ay apostles, prophets, evangelists, and shepherds and teachers. Nagbigay siya ng church ministers or truth preachers. Yun ang ipinagkaloob ng Panginoon towards that end na tayo ay palaguin to Christ-likeness. At kung ito ang disenyo ng Diyos, ay nagpapakita kung ano ang kanyang plano na nandito tayo, papunta dun sa even sa perfection. Pero isang mapapansin natin ay na yung ministeryo ng iglesia ay hindi lamang na ang bawat isang miyembro ay palaguin towards sanctification or na sila ay maturuan, kundi may particular na may conscious goal to attain something for the whole body. Yung kanilang relasyon sa isa't isa. Ang sinasabi kung ang Christ-likeness of each individual member, ang goal of preaching or teaching, meron ditong binanggit na we all attain to the unity of the faith, na mayroong pagkakaisa. So ito ay kasama sa layunin ng iglesia na magkaisa sa ating pananampalataya. Kumbaga kung ang individual ay nag-aim for maturity, ang expression ng mature na body of a church ay meron silang pagkakaisa. So hindi lamang na ang bawat isang iglesia, ang bawat isang miyembro ay ating gustong lumago at ingatan, kundi merong yung kanilang relasyon sa isa't isa, particularly expressed in unity of the faith, yun ay ating kasama sa mga layunin. At ito nga ay naiiba, nakikita natin ang pagkakaiba ng iglesia sa isang halimbawang paaralan. Madaming pagkakamuka ang pagtitipon ng isang iglesia sa school dahil nakaupo ang mga tao nakikinig sa pagtuturo. Ganun ang itsura ng school at minsan ay naiisip natin na mainly parang school ang isang iglesia. Pero nakikita natin yung pagkakaiba na the church has a concern for the body as a whole. Ang school ay nagtuturo at hindi necessarily na mag-foster ng unity with one another yung students, kundi ang kanilang goal ay ang bawat estudyante ay maturuan at minsan bahala ang mga estudyante sa kanilang mga sariling paglago at magko-compete sila sa isa't isa para sila ay gumaling. And in the context of a school, those are all proper. Pero sa iglesia, ang kasama sa ating layunin, hindi lamang na ang bawat isa sa atin ay lumago, maturuan, na para bang isang eskwela. Meron tayong actual goal of unity. So the ministry of the church is for the edification of the body as a whole, not merely its members individually. So kaya nga sinasabi natin na doon sa ating panunumpa ay may highlight na ito'y sa ating paglakad na magkasama together. Kaya yung ating mga sinasabi sa tipan ay kami or we, each other, one another, dahil naunawaan nga natin mula sa Biblia na tayo ay
kasama yun sa pinapagawa sa atin na tayo ay magkaisa. So, yun yung sinasabi natin na we vow to walk together as a church. At isang pangalawang kailangan nating maunawaan tungkol sa ating sinusumpaan ay na ito'y sinusumpaan natin, yung ating vow is to walk for together as a church for mutual edification as Christians. Ito ang ating layunin, ito ang ating aims, mutual edification bilang mga tagasunod ni Kristo. Ito'y sinasabi sa ating Confession of Faith, chapter 26, that is of the church. Sa paragraph 5, sinasabi, those thus called, he commands to walk together in particular societies or churches for their mutual edification and the due performance of that public worship which he requires of them in the world. So merong paglilinaw na ang ating ginagawa ay para sa isa't isa, sa papalakas ng isa't isa, mutual edification. At sunod na isa pang confessional statement, chapter 27, that is of the communion of saints. Sa paragraph 2, sinasabi, saints by profession are bound to maintain a holy fellowship and communion in the worship of God and in performing such other spiritual services as tend to their mutual edification. So ito ang ating main goals, itong ating main defining characteristics. Ang ating goal sa ating pagsama-sama ay ang ating mutual edification. At ang nililinaw dito ay na yung ating mga layunin bilang isang iglesia ay spiritual in nature. At spiritual ang ating concerns. It's about our spiritual walk, our walk with God, at yung ating tayo ba'y sumusunod sa kanyang mga kautusan. At sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 1 to 2, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. So tayo bilang isang iglesia na lupon ng mga Kristiyano, ang ating concern are for spiritual things. At ito yung hina-highlight natin sa ating covenant that as Christians, our aims, even as a church, our aims are primarily spiritual, mutual edification, not earthly achievements. Ito ay nag-iiba sa atin sa mga ibang earthly institutions, halimbawa mga company na pag sila ay magsama-sama, magkasundo, na sila ay magtulungan towards a common goal of making profit, selling a particular product or promoting a particular cause. Itong mga ganitong grupo na pagsasama-sama ay meron silang mga gustong marating na matatawag nating earthly. At ang ating concern as a church, ang ating mga sinusumpaang gawin ay mga bagay na espiritual. So ang gusto natin ay na pansinin kung tayo ba ay ang ating paglakad ay naaayon sa mga kautusan ng Diyos, tayo ba ay nag-iibigan, tayo ba ay lumalago sa ating kaalaman at pag-ibig din sa ating Diyos. Kaya kung titignan natin yung ating covenant dun sa paragraph na yon, makikita natin na ang ating mga binabanggit ay mga spiritual things. So we will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. At ito ay nilalatag na ang ating primary concerns dapat as a church are yung ating spiritual state at yung ating spiritual flourishing. So hindi tayo magsasama-sama as a church with the goal of na tayo ay magparami or tayo ay magkaroon ng malaking building, magkaroon ng isa pang church at kung ano-ano pang maipalaganap ang ating pangalan, magkaroon ng Redeemed by Grace franchise. Hindi ganoon ang ating mga layunin. Gusto natin na tayo ay magkaisa. Ito yung mga sinasabi natin para bang ang liliit kumpara sa usual na earthly glory that institutions might want to commit to. So ang basketball team, kahit mga ganun, ay meron silang mga goals na gusto nilang manalo, gusto nilang makilala. Yung
At yun ay nagpapakita na sila ay may pagkakaisa, madami pang iban, mga bansa ay nabubuo ang mga bansa to protect uh, yung kanilang mga citizens, to provide for their citizens. Ang lahat ng mga ito ay mga mabubuti at tayo ay nakikilahok din sa ganitong klaseng mga samahan in society, kasama yan sa buhay dito sa mundo na magkaroon tayo ng ganong klaseng mga society. Pero meron tayong isang particular society na ang concern natin ay spiritual. At bilang isang iglesia, ang ating mga ginagawa ay una gusto natin na tayo ay magkaisa. At gusto natin, sabi, we will exercise a watchfulness over each other, admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. Ito ay tungkol sa kung makikita natin ang isa na para bang lumilihis sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos kung paano dapat mamuhay, nagkukulang sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At ito ay nakikita natin para sa atin bilang mga Kristiyano, meron tayong pagpapahalaga sa ganun. At pero itong we at kasama din sa ating sinusumpa that we rejoice at each other's happiness and bear each other's burdens. Itong mga ganitong klasing statements, hindi mo yan makikita sa mga mission vision ng any other earthly institution na gusto nilang they address each other, gusto nilang palakasin ng isa't isa kasi hindi nga yun ang basis ng kanilang samahan. The other companies will join for a common cause, for a common goal. Meron silang mission outside of themselves. Pero ang church, ang pinaka mas malapit siguro na earthly na samahan ay para bang yung recovering alcoholics na kapag sila ay dahil hindi nila kailangan nila ang tulong ng lahat ng iba, lahat kayo ay nangangailangan ng pag-akay at pagtulong ng bawat isa, kaya kayo magsasama-sama para tayo ay magtulungan, mag-alalahan na tayo ay makaalis doon sa ating kalagayan. Medyo ganun ang mas malapit na itsura ng ating samahan, hindi lamang na meron tayong mga mission na grand missions na gusto nating makamit or goals or results na gusto nating lumabas, meron tayong pinagtatrabahuhan ang bawat isa. Kaya ito ang ating mga sinusumpa, unity of the Spirit, we watch over one another and we bear each other's burdens and sorrows, we rejoice at each other's happiness. Dahil ito ay of the essence of being a church, of being together, being concerned for one another. At ito ay naglilinaw na as a church, ganito ang ating concerns, mga spiritual things. And so, lastly, ay so nakikita natin yung ating membership vows. We vow to walk together as a church for mutual edification as Christians. At lastly, meron pang specification ng manner na ito ay gagawin dapat natin with love. With love as brothers and sisters. So, kung ating tingnan, yung ating covenant, ay merong ganitong mga salita na talagang ini-specify na yung ating mga gagawin ay gagawin natin ng may pag-ibig. So, sabi natin, we will exercise an affectionate care for one another. Ganon tayong magkaroon ng malasakit sa bawat isa. We watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love. Dito sa huli, sabi natin, we will rejoice at each other's happiness and endeavor with tenderness and sympathy. At ito ay, again, something that is unique to a church community na kasama sa kanilang concern na yung kanilang mga gagawin ay gagawin nila ng may pag-ibig. Minsan kapag may inspiring speech na ibibigay ang manager sa isang trabaho or isang coach sa isang team, bago siyang coach, bago siyang manager, usually ang isa sa mga kadalasan na nalinya ay, I am not here to make friends. At hindi ito ang ating tungkulin. Tayo ay merong mga kailangan gawin. We are looking for results. Ito ang mga KPI na kailangan mong magawa at ito ang mga ating mga goals na kailangan mong ito ang mahalaga sa atin. Itong ating mga kailangan gawin. At
Pero iba ang iglesia, hindi tayo nakatuon lamang sa mga resulta, sa gawain, kundi kasama sa essence of being a church na yung ating pagsasama ay marked by love. At kung halimbawa tayo ay magpangakuan na tayo ay magbabantay sa isa't isa, we watch over each other, pero hindi natin to gagawin with love. Ito nga minsan ay maaring kahinatnan ng iglesia na matuon sila sa ganoong sa externals of what they promise to do, na ay babantayan kita, ito ang pinangako mo, ito ang ayon sa salita ng Diyos, ginagawa mo ba lahat ng mga sinabi mo. So nangyayari ay para bang katulad ng isang company na nagbabantay lamang sa iyong KPI, na gagawa mo ba ang iyong pinangako, nagagawa mo ba yung parte mo. Hindi ganoon ang isang iglesia at church ay may kasama sa kanilang pagsasamahan na tayo ay mag-ibigan. Kaya we don't only watch over each other, we do that with affectionate care. At hindi tayo yung magbabantay lamang ng bawat pagkakamali, we do that and approach that with brotherly love. Ito nga ay makikita natin ayon sa 1 Peter 1:22. Sabi ni Peter, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Sabi ni Peter din sa 1 Peter 3:8, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Sabi niya ni Paul sa Galatians 6:1-2, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. At tingnan pa natin, sabi sa Romans 12, at ito 10-16, though nag-alis ako ng iba para lang to keep in the theme. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit, serve the Lord. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep, live in harmony with one another. Sabi nga ni Paul din sa 1 Timothy 1:5, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So, ito ang nag-iiba sa atin bilang isang iglesia na dapat nating mapansin sa ating samahan bilang iglesia, bilang magkakapatid. As brothers and sisters, we are not joined together by a common goal, but we are bound together by love. So, ang ating samahan is not about whatever goals that we want to achieve together, na gusto nating mga resulta, kundi gusto nating isagawa yung ibinigay sa ating tungkulin na tayo ay magmahalan. So, ito yung ini-emphasize dito sa ating first paragraph. So, tingnan lang natin ulit. We will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. We will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. We will rejoice at each other's happiness and endeavor with tenderness and sympathy to bear each other's burdens and sorrows. So, ito yung unang paragraph ng ating unang paragraph of vows sa ating membership covenant pagkatapos ng preamble. At dito makikita natin na ang ating concerns is not about the externals of what we do as a church, at tayo ay nagpapangukuan ng basically to love one another. Ito ay na-express mainly in unity as a church. Dapat magkaroon tayo ng ganoong more corporate mindedness, na we are a body na may pagkakaisa, and also na yung concerns natin at ating mission ay for mutual edification, for spiritual growth, at ang ating concerns mainly ay spiritual. Meron ding bahagi ang mga sa ating pagmamahalan sa isa't isa, nandun din sa ating confession of faith, na yung ating communion is also good for the outward man. So meron tayong providing for our necessities and abilities for the inward and outward man. Kasama yun sa ating pagtulong
dahil kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, hindi lang naman yung spiritual ang ating papansinin. Kasi sabi natin that our concerns are more spiritual, kaya ang ating mga pinapangako ay tungkol sa spiritual na kalusugan ng bawat isa at ng iglesia bilang isang katawan. And lastly nga ay may pagpapahalaga na ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating gustong gawin na magbabantayan, magko-correct ng bawat isa, ito ay gagawin natin with love dahil mas mahalaga yun kaysa dun sa mismong external of watching over each other and tayo ay magkorrektan, magturuan. The more important part of doing that is doing that with love. Tulad nga nung isa sa mga hina-highlight ni Charles Hodge sa definition ng sanctification, ang sanctification is not mere moral reformation. Hindi ito na pagbabago lamang na yung mga tao ay maging behaved, or tayo ay maging kaaya-aya tignan in society. Our goal as sa sanctification is something spiritual, a change of heart, increase in love for God and love for neighbor. So ito ang ating mas concern rather than just looking outwardly behave to society. So kaya kasama sa ating mga vows, kasama sa incorporated in our vows that when we do anything, we do it out of love. So yun yung ating first paragraph. Ito yung ating unang part na sinusumpa. In the next few weeks ay yung mga susunod naman, mas iisa-isahin natin yung mga yun dahil may separate issues about isang yun. So anyway, for this paragraph at sa mga nakikita nyo dito at sa mga nasabi natin tungkol sa paragraph na ito, meron ba kayong katanungan, comments, and anything? Yes. Ito yung quote na yun kay Charles Hodge. It is a transformation of character effected not by moral influences but supernaturally by the Holy Spirit. Ito ba yun? Baka yun. Medyo malayo sa sinabi mo. Madami. Saan mo ba nakita yung systematic theology? Oo. Sanctification, ito yung buo. Sanctification is not a work of nature, but a work of grace. It is a transformation of character effected not by moral influences, but naturally by the Holy Spirit. So, hindi ganun ka linaw at least. Yeah, basta ang point ko is, it is not yung moral outward behavioral change. Kaya hindi siya may effect ng fleshly means. At yung gusto natin is love, not simply moral outward behavior. Yes. Kung etong paragraph 2 ay maliwanag naman na tayo ay gawin natin ito ng merong pagmamahalan, ano naman kayang dahilan kung bakit sa iglesia ay meron pa ring nagde-deviate pa rin? Like for example, meron pa ring gulo, like tampuhan, ganyan, merong hinanakit. So, ano kaya ang mga posible pang mga dahilan? Mainly, sinasabi yan ay the works of the flesh. Diba? The works of the flesh are envy, dissension, basically the opposite of love and the opposite of unity. Tapos, bali, it's the remaining sin in us, and yung nangyayari dahil na nagkakaroon pa rin sa atin itong this irreconcilable war na tinatawag sa ating confession, na nananatili yung kasalanan at pero meron na tayong seed, nagkakaroon ng yung pagbabangga ng mga makasalanan sa makasalanan. So ang kinakalabasan ng, halimbawa, yung mas banal can be proud over the less holy. Yung mga less blessed can be envious of the more blessed.
Even if, di ba, lahat naman ng ito, yung kanilang holiness is from God, the blessings are from God, and kung ang direction na itinuturo to address those things in both Galatians and Corinthians is yung bumalik sa ating yung unity in Christ, na bumalik tayo in that perspective that we are all brought by the blood of Christ, that puts into perspective our differences, yung ating mga pagkakaiba, and also our sins. At siyempre, isa yun mainly sa pagdudulot ng pag-aaway sa mga magkakapatid sa iglesia, yung nananatiling kasalanan. Makikita mo yung kasalanan ng iyong kapatid at madidisappoint ka sa kanya, or minsan yung kasalanan ay against you, at kailangan nating mabalikan yung grace of God for us, for our sins, para tayo din ay makapag-extend ng grace to them, na sila ay mapatawad at magkaroon ng reconciliation, at magkaroon din ng concern na sila ay mabalik, makorekt, kasi yun yung kalooban ng Diyos. So, nanggagaling lang yan sa mapaalalahanan itong ating focus, ating state, that we are all sinners, so therefore we must understand each other and forgive each other, and as recipients of the grace of God, we extend such grace. Kaya babalik lang uli yan kaya ang ministry of the church is mainly the ministry of the law and the gospel, to declare again what is right, what is wrong, and what is the salvation through Jesus Christ. As yung paulit-ulit na paghahayag ng salita na yun ang magtuturo sa atin kung paano i-handle ang remaining disunity in our society as a church. False brothers and sisters, ang isa pang nakapagpapagulo sa church, hindi naman kasi natin nababasa yung puso ng tinanggap natin. Normally, ang basis ng ating pagtanggap bilang member ng church is their profession of faith, pagkatapos yung kanilang water baptism, and of course, tinatanong natin kung merong pagbabago sa kanilang buhay. Sino bang aplikante ng member nagsabing walang nagbago sa buhay ko? Talagang sasabihin nila na may nagbago. Kaya lang, because we do not know the issues of their hearts, kaya yan ang isang bagay. Well, the early church ay hindi rin nakatakas doon. Nahaluan din sila ng mga false Christians. And yung sinabi ni Apostle John, they went out from us, pero ang talaga from the very beginning, hindi naman natin sila kasama bilang mga anak ng Diyos. And isa nga sa pinakamalalang false brothers ay halimbawa sa Galatians, yung tinawag niyang false brothers that came are false brothers who brought a false gospel. At habang minamali at binabaluktot yung katuruan, at yun talaga yung pinaka nagiging basihan ng pagkakahiwalay, at yung nangyari sa Galatians is to add something to faith as a condition for salvation. Nangyari yung mga tao yung mga nagdadagdag sa kanilang pananampalataya, sila yung nagmamalaki, hindi, iba kayo sa amin. Hindi katanggap-tanggap sa yung ginagawa nyo. So those are false brothers who cause division. Ganon din kaya madami sa Titus, binanggit yun na as for someone who stirs up division after warning him once or twice, have nothing more to do with them. Kasi ito nga yung mga gumagawa ng dissension, mga taong mahilig sa kaguluhan lamang. Ito ay mga false brothers na nagdi-disrupt talaga ng unity. It's against yung ating samahan, sumisira umaatake sa ating unity in Christ. At yun nga yung kailangang balikan is our unity as saved sinners. Minsan ang pinanggagalingan ng division, halimbawa isang binanggit sa Corinthians, I think, yung accusers of the brethren, yung mga pagnaninira ng samahan ng isang iglesia. Isa doon ay na iparatang sa iyo ang lahat ng iyong kasalanan. Ito ay muli isang paninira, pagsira sa samahan, dahil ang samahan ng isang iglesia ay samahan ng mga makasalanan na iniligtas. At kung
inaalis nila yung grace, inaalis nila yung forgiveness, that creates division. So ito yung mga false brothers na kumukontra doon sa message of the gospel and becomes ayun, a source of division in the church. Ayun po. Brother IE, Pastor, kung sinasabi nga natin na ang pagtanggap sa isang applicant ay base sa kanyang profession of faith, kung doon lang nakabase, paano naman natin kakaharap o di ibig sabihin kung ganun nga, kahit sinong nag-apply sa atin with profession of faith as a Christian saved by grace, hindi na natin ba i-consider kung sakaling yung applicant na yon galing sa ibang church sa meron palang iniwang problema sa kabilang church, kung doon lang nakabase ang pagtanggap sa membership ng isang applicant dahil sa kanyang profession of faith? Ano po? Ayun, yan. Ano po? Kung doon lang galing, ano po? Tulad nga nung nabanggit ni Pastor, ang basihan natin, hindi natin nababasa yung puso ng isang applicant, pero the mere fact na ang profession niya ay pananampalataya sa Panginoon, tulad ng ating pananampalataya, dapat yun ang basihan para tanggapin sa maging kabilang sa isang iglesia. Pero paano nga kung, I mean, kahit pa ba na alam natin na yung applicant na yun, may iniwan pang unsettled problem dun sa pinanggalingang church, okay lang ba tanggapin yun dahil nga sa kanyang profession of faith na siya ay mananampalataya? Isasantabi na lang ba yun or paano? Hmm. Ay. Yung ano naman po natin ay na naniniwala tayo na there's a sincere yung kanyang pananampalataya, and ang tinitingnan nga natin ay pananampalataya, hindi rin a perfection of their repentance, hindi rin na yung buhay nila ay naisaayos na. Maaaring nga mangyari na talagang may mga natitirang problema. But if we see that their direction really is towards correcting their wrongs, towards obedience, towards fighting the sin, at papunta doon ang kanilang lakad, sasamahan natin siya sa kanyang lakad na at tatanggapin natin na makasama natin siya kasi naniniwala tayo na papunta doon ang kanyang lakad at hindi papunta sa kabila. So, hindi tayo mag-reject dapat ng mga makasalanang tao kasi wala naman tayong ibang pwedeng matanggap kundi mga makasalanang tao. So, hindi dapat ganong issue na merong natitirang problema, lahat tayo may kakaroon ng matitirang problema. Pero meron ding pagsusuri kung yun bang kanyang sinabi, hindi lang naman kung ano lang ang kanyang sabihin. Kung niyang sinabi ay alam ba natin na siya nga ay patungo doon sa yung direction, hindi yung meron ng attainment. Hindi kailangan at all na naayos niya na lahat. Pero yung nakikita natin na tunay nga, yung kanyang direction ng lakad ay papunta sa tama at hindi paliko ulit, maurong pa rin. Ganun. So, ganun natin tingnan. Parang, halimbawa kapareho ng sinasabi sa Heidelberg Catechism kung paano tumanggap ng taong para sa Lord's Supper. Tingnan ko lang dito, nasa Heidelberg Catechism, sabi sa 81, diba? So, who should come to the Lord's table? Ito ay bali in the language of the Bible, sino ang worthy? So, who should come? Sino yung worthy receiver? At ang sagot ay, those who are displeased with themselves because of their sins, but who nevertheless trust that their sins are pardoned and that their remaining weakness is covered by the suffering and death of Christ, and who also desire more and more to strengthen their faith and to lead a better life. Hypocrites and those who are unrepentant, however, eat and drink judgment on themselves. So ayon sa kanilang pagpapahayag at sa kung ano man ang makikita natin sa kanilang buhay, hindi natin ini-expect na sila ay may perfection morally, kundi na meron silang displeasure with themselves because of their sins at meron silang desire to
at meron silang trust, isa yun, yun yung mas mahalagang part of faith, that they have a trust that their sins are pardoned and that their remaining weakness is covered by the suffering and death of Christ. So dapat meron silang ganung pagtiwala kay Kristo, that Christ is the object of their faith, and also desire more and more to strengthen their faith and to lead a better life. So yun ang dapat nakikita. Kapag ang isang tao ay maayos naman ang buhay ko, wala akong problema, naniniwala ako kay Kristo, tapos parang wala siyang kasalanan, mas dapat nakakatakot yun para sa atin tanggapin kaysa sa isang taong binubulat-lat ang kanyang kasalanan na gusto niyang baguhin. So, ganun tayo tumanggap ng member katulad nitong pwede mong pagbasihan itong Heidelberg Catechism 81. Gusto mong basahin. Yes po. May question pa ako. Concerning pa rin dyan sa unity of the Spirit in the bond of peace. Correct mo ako kung mali. Ang unawa ko halimbawa ay merong dapat na pagdesisyon ng isang church. And dapat ba itong unity ba ibig sabihin nun ay 100% yes? Paano yung isa doon ay no? Does it mean na we're not united? At yun nga po yung nililinaw dapat dyan is that it's the unity of the Spirit. Ito ay isang spiritual unity at hindi isang external unity na lahat tayo ay nag-agree or lahat tayo ay susunod-sunuran blindly in anything. So, the spiritual unity may even be expressed that even as we disagree, ay meron tayong pag-ibig sa isa't isa. So, yun ang itsura ng, actually in the words of yung pinanggalingan niyan sa Ephesians chapter 4, it is that yung lahat ng ginagawa na nilista sa Ephesians 4 ay parang descriptive of what it looks like at ang ginamit na term ay to maintain the unity of the Spirit. Kasi as Christians na pinagkalooban ng Espiritu at tinubos ng dugo ni Kristo, meron na tayong pagkakaisa. Tayo ngayon ay may pagkakaisa na spiritually. And tayo ngayon sa ating pamumuhay at paglakad magkakasama ay we maintain that unity. So, at yung unity na ngayon ay spiritual based on our unity in Christ, and it is hindi dapat natin yun i-equate sa pagkakaroon palagi ng unanimous decision or kapag meron tayong botohan, isa lang, at lalong hindi kung merong eleksyon sa nation, tayo ay mag-mandate ng kung sinong boboto dapat ng RGBC block voting, as if naman napakalaki natin para maka-impluwensya ng national election. Pero hindi ganoon ang pagkakaisa na ating kundi yung the unity of the Spirit, yung love, being understanding. At yung ginamit na term sa Ephesians 4, pwede nating isipin yun na yun yung tinutukoy na the unity of the Spirit. Yung with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Yun ang itsura ng being united in the Spirit. Na kung ano man ang ating pagkakaiba, pagkakamali, at mga pagkukulang at mga nakikita natin na para bang disappointments about isa, we bear with one another. That is the unity of the Spirit in the bond of peace. Thank you. More than external unity. Anyway, lampas na tayo sa time. Pwede na tayong close. Pwede na rin tayong kung may mga iba pang katanungan, pwede naman tayong makapag-usap pa. At sa mga susunod, titingnan na natin yung next paragraph, which is still in relation to all of this. Makikita natin yung next paragraph ay, we will therefore. Ito ay nakakabit, ito ay kasunod ng ating dahil tayo ay nagkakaisa, dahil tayo nagmamahalan, ito ang ating mga gagawin. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, bilang mga iyong niligtas mula sa aming mga kasalanan, kami nga ay naghahangad na ngayon ay lumakad sa aming pasasalamat sa iyong biyaya, lumakad na naayon sa iyong panawagan sa amin. Nakikita namin na ang panawagan mo sa amin ay na kami ay magkaisa bilang isang iglesia, magtulungan, magdamayan sa aming mga paghihirap, sa aming mga kasalanan, at magtulungan sa aming pagsunod sa iyo. At iadalangin nga namin na sa aming pag-aaral nitong aming tipan ay muli masariwa sa amin at maunawaan namin ang kahalagahan ng
paglakad na magkakasama bilang isang iglesia at kung paano ito ang disenyo mo para sa amin, na ito ang ipinagkaloob mo na biyaya na pamamaraan para kami ay makalakad at makapagpalakas ng bawat isa sa aming pagsunod sa iyo. Dalangin namin na sa buong araw na ito ay patuloy niyo kaming samahan at sa pamamagitan ng inyong ng ministeryo ng iglesyang ito ay patuloy niyong linawin sa amin ang pamumuhay nga na hinihingi niyo sa amin nang sa gayon ang aming magiging buhay sa mga darating na araw at sa aming buong buhay ay maging nakakalugod sa iyo at nakapagtataas ng iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.